Magsitayo ang lahat para sa maikling panalangin. Handa na ba ang lahat? Cynthia, pangunahan mo ang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga sa inyo mga bata. Bago kayo magsiupo sa inyong upuan, pakipulot nga muna ang mga basurang inyong makikita sa sahig o sa ilalim ng inyong mesa at itapon sa basurahan. Ayan, maaari na kayong magsiupo. May lumiban ba sa klase sa araw na ito? Wala? Mahusay. Palampakan ninyo ang inyong mga sarili. Magbigay ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, bago natin talakayin ang ating panibagong aralin, balikan muna natin ang mga alituntunin na dapat sundin kung mayroon tayong bagong aralin. Una, tama, umupo ng maayos. Pangalawa, tama, makinig sa guro. At kapag may nagsasalita sa harapan ay huwag maingay. Ayan. Tama, itaas ang kanang kamay kung may nais itanong o nais sabihin. At ang panghuli ay tama. Igalang ang kapwa mag-aaral. Ayan. Ano naman ang karagdagang alituntunin o patakaran na dapat sundin upang mapanatili ang kaligtasan ng ating kalusugan? Tama, magsuot ng face mask. O, ayusin niyo yung mga face mask nyo. Tama, maghugas ng kamay o gumamit ng hand sanitizer o di kaya alcohol para makapag-disinfect. Tama, dumistansya ng 2 metrong layo sa katabi. At ang panghuli ay tama, gumamit ng panyo o tissue kung babahing. At ang ginamit na tissue ay itapon sa basurahan. Ayan, batid kong pinakatatandaan ninyo ang mga alituntunin at patakaran ng ating paaralan. At alam kong ito'y inyong sinusunod. Kaya naman ngayon ay magbalik-aral na tayo. Ano nga ulit ang ating tinalakay kahapon? Tama, ito ay patungkol sa sektor ng agrikultura. Ano-ano ba ang sektor ng agrikultura? Paghahalaman, tama. Paghahayupan, tama. Pagtutroso, tama. At pangingisda, magaling, mahusay. Kung sa Ingles ay ito ay farming, fishery, forestry, at livestock. Magaling. Talagang nakinig kayo at may naroon kayong natutunan kahapon. Ngayon ay magsitayo ang lahat. Magsitayo ang lahat at walang maiiwan sa upuan. Mayroon tayong maikling laro na gagawin. Ito ay ang pick, pack, boom. Ano nga ulit yun? Pick, pack, boom. Ganito lamang yun. Kapag nagkamali kayo sa pagsagawa ng kilos, ay pasasayawin ko kayo rito sa harapan. Naintindihan ba? Ayan. Kaya naman, magsimula na tayo. Handa na ba ang lahat? Pick, pack, boom. Okay, magaling. Bilisan natin ng konti. Pick, pack, boom, boom. May nakita akong 3 nagkamali. Si Rio, si Stephanie, at si Richard. Sige, ulit. Pick, pack, boom. May nagkamali rin si Marvin at si Giselle. Mag-isiupo na ang lahat. Ngayon ay mayroon akong inihandang mga katanungan. Ibigay ninyo ang sagot o tinutukoy ng mga pahayag na aking babasahin. Sino nga ulit yung una nagkamali? Si Richard. Okay, Richard. Ang aking katanungan ay, kanlungan ng mga ligaw na hayop, masukal at luntian. Ano ang tinutukoy? Tama, kagubatan. 3 bagsak para kay Richard. 1, 2, 3. Maaari ka nang umupo. Sige, sunod. Sunod ay si Rio. Ito ay gamot o lunas sa nanunuyo kong lalamunan. Ano ang tinutukoy, Rio? Tama, tubig. 3 bagsak para kay Rio. 1, 2, 3. Okay. Sino ang susunod?
Si Tiffany. Okay, Tiffany. Di ko makita pero aking nararamdaman. At kahit na anumang nilalang, siya ay kailangan upang mabuhay. Ano? Tinutukoy. Ano? Tama. Hangin. 3 bagsak para kay Tiffany. 1, 2, 3. Okay. Sinong susunod? Si Josel. Okay, Josel. Kaaya-ayang tingnan, ngunit di maaaring hawakan. Dahil kung aking susubukan, malalapnos balat kong pinakaiingatan. Ang sagot ay tama, apoy. 3 bagsak para kay Josel. 1, 2, 3. Maaari ka na umupo. Ang panghuli ay si Marvin. Marvin, ito ang iyong katanungan. Tukuyin mo kung ano ang tinutukoy ng pahayag. Handa ka na? Sige. Nagtago si Haring Araw. Umiyak ang langit. Ang tinutukoy ay tama, ulan. 3 bagsak para kay Marvin. 1, 2, 3. Umupo na kayo. Ano-ano nga ulit ang mga salitang na itukoy ng inyong mga kamag-aral? Kagubatan, tubig, hangin, apoy, at ulan. Ayan. Ito bang mga natukoy nilang mga salita ay kailangan o mahalaga para mabuhay ang isang tao? Tama. Galing, mahusay. Ngayon ay mayroon akong ipapakita sa inyong pangkat ng mga larawan. Sabihin ninyo sa akin kung ano ang inyong nakikita at ano ang inyong hinuha sa larawang inyong nakikita base sa inyong nalalaman. Naintindihan ba? Sige. Unang larawan. Ito ay tigang na lupa. Ano sa tingin niyo ang dahilan ng pagkatigang ng lupa? El Nino? Sobrang init ang panahon. Okay. Pangalawang larawan. Nalulusaw na glacier. Ano sa tingin niyo ang dahilan na nalulusaw na glacier? Sobrang init ng panahon. Global warming. Pangatlong larawan. Pagbaha. Ano sa tingin niyo ang sanhi ng pagbaha? Pagputol ng kahoy. Hindi tamang pagtapon ng basura sa basurahan. Pagtapon sa sapa o sa kanal. Okay, pang-4 na larawan. Sunog sa kagubatan. Ano sa tingin nyo ang dahilan kung bakit dahil sa global warming? Init ng panahon. Ayan. Base sa mga larawang inyong nakikita, ano sa tingin nyo ang ating tatalakayin sa araw na ito? Ito ay patungkol sa global warming, suliraning pangkapaligiran. May narinig ako dito. Tama. Patungkol sa climate change. Ang aralin natin sa araw na ito ay patungkol sa climate change. Ngayon, basahin ninyo ang ating mga layunin. Una, natatalakay ang kahulugan ng climate change. Pangalawa, naiisa-isa ang mga dahilan at sanhi ng climate change at solusyon nito. Pangatlo, napapahalagahan ang kapaligiran at nakagagawa ng hakbang na makakatulong upang maibsan ang paglala ng climate change. Ayan. Ngayon ay may papakita ako sa inyong isang maikling video. Pero bago dyan, ay papangkatin ko muna kayo sa 4 na pangkat. Ito ang unang pangkat, pangalawang pangkat, pangatlong pangkat, at pang-4 na pangkat. Kumuha ng isang buong papel at isulat ang pangkatang bilang at inyong miyembro. Ngayon, ay bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang manood ng video. At isusulat ninyo sa inyong buong papel ang mahalagang detalyeng inyong makukuha sa panonood ninyong video. Bibigyan ko rin kayo ng 2 minuto para italakay sa inyong kapangkat ang mahalagang detalye. Dahil pipili ako
ng isang kalahok bawat pangkat upang sagutin ang mga katanungang aking inihanda. Naintindihan ba? Yan. Magaling. Tapos na ninyong napanood ang video. Ngayon ay pipili ako ng mga sasagot sa katanungan. Sa unang pangkat, Windsor. Batay sa video inyong napanood, ano ang kahulugan ng climate change? Tama, ang climate change ay ang pagbabago ng klima at panahon. Bigyan ng 3 bagsak ang pangkat una. 1, 2, 3. Mayroon na kayong 3 puntos. Pangkat 2, Lloyd. Base pa rin sa video inyong napanood, ano ang mga dahilan ng climate change? Taas ng greenhouse gases na nagpapainit sa mundo, tama? Polusyon, pagputol ng kahoy at pagtatapon ng basura sa sapa, ilog at dagat. Magaling! 3 bagsak para sa ikalawang pangkat. 1, 2, 3. Mayroon na rin kayong 3 puntos. Ngayon, sa pangatlong pangkat. Batay pa rin sa video inyong napanood, ano ang epekto ng climate change? Huwag maingay. Matinding tagtuyo, malakas na pag-ulan, at malakas na bagyo, at pagkasunog ng kagubatan. Magaling! Bigyan ng 3 bagsak ang pangkat 3. 1, 2, 3. Mayroon na rin kayong 3 puntos. Okay, sa ika-4 na pangkat, batay pa rin sa napanood niyong video, ano ang solusyon sa climate change? Ito ay ang pagtatanim ng punong kahoy, pagtapon ng basura sa tamang lalagyan, pagtitipid ng tubig, at paglalakad at pagbebisikleta, at paggamit ng renewable energy. Yan, magaling. Yan ang 3 bagsak ang pangkat 4. 1, 2, 3. Mayroon na rin kayong 3 puntos. Doon ay mayroon akong inihandang mga katanungan. Paano mo ba maisasabuhay ang pag-aalaga sa kapaligiran upang maibsan ang paglala ng climate change? Richard? Magaling! Maisasabuhay niya raw ang pangangalaga sa kapaligiran. Una ay ang pagdisiplina sa sarili, ang pagtapon sa basura sa tamang lalagyan, pagtitipid ng tubig, at pagtatanim ng punong kahoy, ay makagagawa na daw siya ng maliliit na hakbang upang maibsan ang paglala ng climate change. Magaling! Muli ay may papakita ako sa inyong pangkat ng mga larawan. Gusto kong sabihin ninyo kung ito ba ay solusyon o di solusyon sa climate change. Handa na ba kayo? Unang larawan. Pangalawang larawan. Pangatlo. Pang-4. Pang-5. Ngayon ay ating iwasto. Unang larawan. Solusyon o di solusyon? Solusyon. Pangalawang larawan. Solusyon o di solusyon? Solusyon. Pangatlong larawan. Solusyon o di solusyon? Di solusyon. Pang-4 na larawan, solusyon o di solusyon? Solusyon. Ika-5 larawan, solusyon o di solusyon? Solusyon. Nagawa niyo rin ba ang mga solusyong inyong nakita? Mabuti naman kung ganoon, dahil napakalaking tulong na nito kung ito ay inyong isasabuhay at ibabahagi sa iba, maging sa susunod na henerasyon. Dahil hindi biro ang suliraning kinahaharap natin ngayon. Hindi lang ito patungkol sa pagbabago ng klima at panahon. Naaapektuhan din nito
ang lahat ng may buhay sa mundo. Mga hayop, halaman, maging tayo. Kaya naman, sa parehong pangkat, ay gumawa kayo ng slogan. Gamit ang Ingles dahil ang Ingles ay tinaguri ang universal language. Gumawa kayo ng slogan na maghihikayat na gumawa ng hakbang para maibsan ang paglala ng climate change. Okay? Ang pamantayan sa ating pagmamarka ay nilalaman, 15 puntos, kooperasyon, 15 puntos, at pagkamalikhain, 20 puntos. Sa kabuuan, ang makukuha niyong puntos ay 50 puntos. Walang mag-ingay ha. Ang maingay na pangkat ay babawasan ko ang puntos na kanilang makukuha. Naintindihan ba? Bibigyan ko kayo ng 5 minuto. Ayan, tapos na ang 5 minuto. Ngayon ay basahin natin ang mga slogan na inyong naisagawa. Unang pangkat, plant more trees, let the earth breathe. Magaling. Pangalawang pangkat, be smart, use renewable energy. Mahusay. Ikatlong pangkat, health is wealth, clean your surroundings. Magaling. Ikaapat na pangkat, love the earth, dispose your waste properly. Mahusay. Bigyan ng 5 bagsak ang bawat pangkat. 1, 2, 3, 4, 5. Kabuang puntos na nakuha ng bawat pangkat, 57 puntos. Magaling. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isahang pagsusulit. Kumuha ng 1 at 4 na papel at isulat ang bilang 1 hanggang 5. Mayroon akong babasahing mga pahayag. At isulat ang D kung ito ay dahilan ng climate change, E kung ito ay epekto, at S kung ito ay solusyon. Nakuha ba? Ngayon, unang bilang, pagputol ng kahoy. Dalawang bilang, pagkakaroon ng matinding pagbaha, malakas na pag-ulan, at malakas na bagyo. Tatlong bilang, pagre-resiklo ng basura. Ika-4 na bilang, pagkakaroon ng mataas na konsentrasyon ng carbon dioxide at iba pang greenhouse gases. Ika-5 bilang, tatanim ng punong kahoy. Tapos na ba ang lahat? Ngayon ay ating iwasto. Ano ang sagot sa pagputol ng kahoy? Ito ba ay dahilan, epekto, o solusyon? Ito ay dahilan. Pangalawang bilang, pagkakaroon ng matinding pagbaha, malakas na ulan o malakas na bagyo. Ito ay epekto. Ikatlong bilang, pagre-resiklo ng basura. Ito ay solusyon. Ika-4 na bilang, pagkakaroon ng mataas na konsentrasyon ng carbon dioxide o greenhouse gases. Ito ay dahilan. Ika-5 bilang, pagtatanim ng punong kahoy. Ito ay solusyon. Magaling mahusay. Sino ang nakakuha ng 5 marka? Lahat magaling mahusay. Ngayon, ipasa ninyo ang inyong mga papel sa harapan at basahin ninyo ang akdang aralin. Gumawa ng maikling tula sa mahahalagang gampanin ng bawat mamamayan upang maibsan ang paglala ng climate change. Yan. Magsitayo ang lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam sa inyo mga bata. Bago kayo umalis, pakiayos ng inyong upuan.